Isipin mong gigising ka bawat umaga na malakas, matatag, at puno ng enerhiya ang iyong mga binti. Narito ang 7 pinakamahusay na bitamina para palakasin ang iyong mga binti. Tiyak na magiging alaala na lamang ang panghihina ng kalamnan, masakit na pulikat, at ang takot na baka mahulog. Ang tamang nutrisyon ang susi sa pagpapanatili ng aktibo, malaya, at kumpiyansang pamumuhay. At ngayon, ipapakita namin sa iyo ang 7 pinaka-epektibong mineral at bitamina na makakatulong upang manatiling malakas at hindi matitinag ang iyong mga binti. Ang pang-araw-araw na pagbabago sa iyong paggalaw at kabutihan ay maaaring mapasa iyo sa tulong ng mga mahahalagang nutrisyong ito na nagpapahusay sa performance ng kalamnan, nagpapatibay ng buto, at nagpapabuti ng sirkulasyon. Ang video na ito ay para sa iyo kung mahilig ka sa pagsasayaw, paglalakad-lakad sa parke, o simpleng pagiging independyente. Ikinagagalak kong malaman kung saan ka sumasama sa akin ngayon. Bago tayo magsimula, maaari kang magtanong o mag-iwan ng komento sa ibaba. Siguraduhing hindi mo palalampasin ang anumang health tip mula sa Senior Kalusugan sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-enable ng notifications. Sabay-sabay nating buuin ang isang mas maganda at mas matatag na kinabukasan. Unang bitamina, Bitamina D, densidad ng buto, lakas ng kalamnan at balanse. Ang bitamina D ang unang nutrient na dapat nating pag-usapan dahil, syempre, nagbabago ang ating katawan habang tayo ay tumatanda. Ang pagkasira nito ay nagdudulot ng pagbawas sa densidad ng buto at mass ng kalamnan na nagpapahirap sa mga dating simpleng gawain. Hindi lamang ito nagdudulot ng marupok na buto, ang kakulangan sa bitamina D ay isa sa mga hindi gaanong napapansing dahilan ng paghina ng katawan. Ang tamang paggana, balanse, at lakas ng mga binti ay nakasalalay sa bitaminang ito. Tingnan natin kung bakit napakahalaga ng bitamina D sa lakas ng binti ng mga matatanda at kung paano makakatulong ang sapat na dami nito sa kanilang mobility at pangkalahatang kalusugan. Mas nahihirapan ang matatanda na makakuha ng sapat na bitamina D mula sa sikat ng araw. Lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil maraming matatanda ang umiiwas sa paglabas dahil sa pagbabago sa lifestyle, hirap sa paglalakad, o takot sa pinsala sa balat. Ano ang resulta? Isang systemic weakness na unti-unting nagpapahina sa mga kalamnan at nagpapanginig sa mga binti. Ang mababang antas ng bitamina D ay direktang nauugnay sa panghihina ng kalamnan at mas mataas na panganib ng pagkahulog sa matatanda. Ayon sa mga pag-aaral, ang bitamina D ay nakakatulong sa pag-iwas sa aksidente at bali sa pamamagitan ng pagpapalakas ng muscle fibers, pagpapahusay ng coordination, at pagpapaganda ng balanse. Ang superbitaminang ito ay nagpapalakas ng neuromuscular transmission at protein synthesis, dalawang prosesong direktang nakakaapekto sa performance ng kalamnan. Isipin mo itong parang pampalakas ng iyong mga kalamnan sa binti. Kung wala ito, mahihirapan silang mag-perform ng maayos. Ang bitamina D ay mahalaga rin sa pagpapanatili ng fast-twitch muscle fibers na kailangan para sa balanse at mabilis na reflexes. Ang kakulangan sa bitamina D ay nauugnay din sa mahinang immunity, pagbaba ng cognitive function, at mas mataas na panganib ng cardiovascular disease. Bukod sa mga problema sa buto at kalamnan, ang mga matatandang kulang sa bitamina D ay maaaring makaranas ng mahinang mga binti at mas mataas na panganib ng chronic diseases, parehong nagpapababa sa kalidad ng buhay. May solusyon ba? Ang pagpapanatili ng optimal na antas ng bitamina D ay simple at maaaring magdulot ng malalim na epekto sa kalusugan at kabutihan. Narito ang mga pinakamahusay na paraan upang mapalakas ang iyong mga binti at mapataas ang bitamina D. 1. Pagkabilad sa araw, makakakuha ka ng natural na boost sa pamamagitan ng 15 hanggang 30 minuto
na pagkabilad sa direktang sikat ng araw, mas mainam sa umaga o hapon. Para sa mas epektibong resulta, ilantad ang iyong mga braso at binti. Ngunit mag-ingat sa paggamit ng sunscreen dahil maaari itong makahadlang sa natural na paggawa ng bitamina D ng katawan. Ikalawang pagkain na mayaman sa bitamina D, bagamat hindi sapat ang pagkain lamang, ang pag-include ng fatty fish tulad ng mackerel at sardinas, fortified dairy products, egg yolks, at kabute ay makakatulong. 3. Supplements. Ang vitamin D supplement ay mahalaga para sa maraming matatanda, lalo na sa mga hindi masyadong nakakalabas. Inirerekomenda ng karamihan ng eksperto ang 800 hanggang 1,000 international units bawat araw para sa optimal na bone at muscle function. Maaaring kailanganin ang mas mataas na dosage para sa mga may malubhang kakulangan, ngunit dapat itong gawin sa gabay ng doktor. Ang simpleng blood test ay maaaring maglinaw sa iyong antas ng bitamina D. Karaniwan nang isinasama ang pagtest sa bitamina D deficiency sa mga matatanda dahil sa kahalagahan nito sa pagbawas ng panganib ng bali at pagkahulog. Ikalawa, calcium, mahalaga para sa buto, kasukasuan at paggana ng kalamnan. Ang mineral na calcium, patuloy ang bone remodeling sa mga kabataan, ngunit habang tumatanda, unti-unting bumababa ang bone mass na nagdudulot ng mas mataas na panganib ng bali. Ang mga binti ang lalong madaling maapektuhan nito, kabilang sa mga pinakakaraniwan at malubhang uri ng pinsala sa matatanda ang bali sa balakang at femur. Gayon din ang stress fractures sa mga lower extremities. Kapag kulang sa calcium ang mga buto, kahit isang maliit na pagkahulog na hindi naman masakit noong kabataan ay maaaring magdulot ng ilang buwan ng paggaling o kaya'y chronic mobility issues. Ngunit ang calcium ay hindi lamang mahalaga para sa malalakas na buto. Kailangan din ito para sa muscle contraction. Ang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng calcium ions at muscle fibers ay pangunahing sangkap sa bawat galaw, mula sa paglalakad hanggang sa pagtayo mula sa upuan. Tinitiyak ng calcium ang maayos na galaw sa pamamagitan ng pagiging trigger ng muscle contraction. Ang kakulangan sa calcium ay maaaring magdulot ng muscle cramps, panghihina o kawalan ng lakas para sa stability. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong kulang sa calcium ang nakararanas ng mahihinang kalamnan, mabagal na galaw, at madalas na pulikat sa binti. Kaya, paano masisiguro na sapat ang calcium sa katawan? Ang gatas, yogurt, at keso ay ilan sa mga pinakamainam na pinagmumulan, ngunit marami pang iba. Makukuha rin ang maraming calcium sa mga pagkaing tulad ng sardinas, almonds, bok choy, kale, leafy greens, tofu, at fortified plant-based milks. Mahalaga ang pagkakaroon ng variety para sa pinakamainam na pagpapanatili ng buto at patuloy na pagsipsip. Mainam na isama sa dieta ang iba't ibang pagkaing mayaman sa calcium. Para sa mga nahihirapang sumipsip ng calcium o may dietary restrictions, maaaring hindi sapat ang calcium mula sa pagkain lamang. Ang calcium supplements, lalo na kapag kasama ang vitamin D na nagpapataas ng kakayahan ng katawan na sumipsip ng calcium, ay maaaring makatulong. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang sobra ay hindi palaging mabuti. Bagamat kailangan ang calcium, ang labis nito, lalo na sa anyo ng supplements, ay maaaring magdulot ng problema sa digestive system, kidney stones, at arterial deposits. Mahalaga ang paghanap ng tamang balanse. Ang inirerekomendang daily intake ng calcium para sa matatanda ay 1,000 hanggang 1,200 miligramo na maaaring makuha sa pamamagitan ng natural na pagkain at kung kinakailangan, supplements. Bukod sa pagkonsumo, ang physical activity ay isang mahalagang bahagi sa pagsipsip ng calcium. Ang weight-bearing exercises tulad ng paglalakad, resistance training, at kahit mild running ay nagpapasigla sa bone remodeling
at tumutulong idirekta ang calcium sa mga bahagi ng katawan na pinakanangangailangan nito, ang mga buto at kalamnan. Walang silbi ang calcium kung hindi ka naman aktibo. Ang kakulangan sa calcium ay hindi lamang nagpapahina ng mga buto. Inaagawan nito ang mga tao ng kalayaan sa paggalaw, pakikilahok sa mga bagay na ikinasisiya nila, at kanilang autonomy. Ang isang buhay na puno ng kalayaan, katatagan at kumpiyansa ay nagsisimula sa malalakas na buto at kalamnan na sumusuporta sa calcium. Ikatlo, vitamin B12, lakas ng neuromuscular at reflexes. Bagamat madalas pag-usapan ang protina at calcium pagdating sa lakas ng binti, kakaunti ang nakakaalam sa kritikal na papel ng vitamin B12 sa neuromuscular function. Mahalaga ito sa maayos na paggana ng nervous system dahil pinapanatili nito ang lakas at katumpakan ng electrical impulses na bumababa mula sa spinal cord papunta sa mga binti. Ang hindi maayos na signaling dahil sa kakulangan nito ay maaaring magdulot ng panghihina ng kalamnan, kawalan ng balanse at unti-unting pagkawala ng kontrol sa galaw. Kabilang sa mga pinakakaraniwang sintomas ng B12 deficiency ang mabigat at pagod na pakiramdam sa mga binti, kasama ang pamamanhid o pangingilig. Ngunit ito ang problema, ang vitamin B12 deficiency ay karaniwan pala sa matatanda. Mas delikado ang absorpsyon ng vitamin B12 kumpara sa ibang bitamina dahil nakadepende ito sa kalusugan ng bituka. Samantalang ang iba ay maaring i-store sa taba o masipsip mula sa iba't ibang pagkain. Upang masipsip ang vitamin B12 mula sa pagkain, kailangan ng katawan ng isang partikular na protina na tinatawag na intrinsic factor at sapat na stomach acid. Ang pagbaba ng stomach acid production dahil sa edad, gastritis, acid reflux, o matagalang paggamit ng antacid ay maaaring lalong makahadlang sa pagsipsip. Dagdag pa rito, maraming matatanda ang kulang sa pagkain na mayaman sa B12, kaya unti-unting nawawala ang mahalagang mineral na ito. Ang panghihina ay isa lamang sa mga sintomas ng B12 deficiency. Ang hindi nagagamot na kakulangan nito ay maaaring magdulot ng irreversible nerve damage, na apektado ang reflexes, balance, at coordination. Maraming matatanda ang nakararanas ng hirap sa paglalakad, madalas na pagkahulog, o pakiramdam na hindi na gumagana ng maayos ang kanilang mga binti na pawang neurological repercussions ng B12 deficiency. Ang paghina ay kadalasang napakabagal, kaya inaakala ng mga tao na bahagi lang ito ng pagtanda. Kahit na sa totoo lang, ito ay maiiwasan. Ang magandang balita ay ang pagpapanumbalik ng B12 levels ay malaki ang epekto sa energy at galaw. Ipinakikita ng mga pag-aaral na kapag naayos ng matatanda ang kanilang kahinaan, bumubuti ang kanilang lakas, endurance, at paggana ng binti. Ngunit saan makukuha ang mahalagang bitaminang ito? Hindi tulad ng ibang nutrients, halos eksklusibo sa animal products ang vitamin B12 at hindi ito makukuha sa halaman. Ang lean meats, seafood, itlog, dairy, at shellfish, lalo na ang clams at atay, ay mga mainam na pinagmumulan. Para sa mga plant-based ang diet o may absorption issues, mahalaga ang B12 supplements o B12 fortified foods tulad ng cereals at plant-based milk. At hulaan mo, dahil ang sobrang vitamin B12 ay nailalabas sa ihi, ito ay itinuturing na isa sa pinakaligtas na supplements. Ang pag-inom ng higher dose na B12 pills o regular na injections ay makakatulong sa maraming matanda, lalo na sa mga nahihirapang sumipsip mula sa pagkain. Ang regular na pag-check sa pamamagitan ng blood tests ay makakatulong panatilihin ang optimal levels at maiwasan ang unti-unting pagkawala ng function ng binti na dulot ng deficiency. Ngunit ito ang pinakamahalagang dapat tandaan.
Ang malalakas na binti ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas. Kasama rito ang efficiency, reaction time, at coordination ng nervous system. Hindi magiging epektibo ang pag-eehersisyo kung hindi maayos ang pag-function ng mga nerves. Kaya, ang pagpapanatili ng sapat na B12 levels ay isa sa mga pinaka-underrated ngunit makapangyarihang paraan upang mapanatili ang mobility at kalidad ng buhay habang tumatanda. Ika-4. Magnesium, pamatay kirot at pampalakas ng mobility. Ang mineral na magnesium, sa likod ng mga eksena, pinapadali ng magnesium ang maayos na pag-uni at pag-relax ng iyong mga kalamnan sa bawat hakbang. Sinusuportahan nito ang tibay, binabawasan ang pagkapagod, at pumipigil sa mga spasm dahil ito ang pangunahing regulator ng aktibidad ng kalamnan. Ang mga kirot sa binti at restless leg syndrome ay ilan sa mga pinakakaraniwan ngunit hindi gaanong napapansing senyales ng kakulangan sa magnesium. Ang mga kirot sa gabi na nararanasan ng maraming matatanda ay nagpapahirap sa pagtulog at pagbangon sa umaga. Hindi ito simpleng abala lamang. Ibig sabihin, nahihirapan ang iyong katawan na kontrolin ang pag-relax ng iyong mga kalamnan. Mahalaga ang magnesium para sa mga taong nakakaranas ng paninigas ng kalamnan o bigla ang pag-contract dahil pinapakalma nito ang sobrang aktibong nerve signals at pinipigilan ang hindi inaasahang paninigas ng mga kalamnan. Ngunit hindi lamang sa kalamnan gumagana ang magnesium. Mahalaga rin ito para sa bone density at malusog na mga kasukasuan. Pagdating sa kalusugan ng buto, ang calcium ang karaniwang bida. Ngunit kailangan ang magnesium para gumana ng maayos ang calcium. Mahalaga ang mineral na ito dahil kinokontrol nito ang pagdaloy ng calcium. Tinitiyak na napupunta ito sa mga buto at hindi sa mga soft tissue, kung saan maaari itong magdulot ng pananakit at paninigas ng mga kasukasuan, isang mahalagang bahagi ng overall mobility. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga matatanda na may mas mataas na magnesium intake ay may mas malakas na mga buto at mas mababang tsansa ng fractures. Madaling maubos ang magnesium dahil sa stress, gamot, at hindi malusog na pagkain, na isang pangunahing dahilan kung bakit laganap ang magnesium deficiency. Ang mga diuretics, proton pump inhibitors, at ilang gamot sa alta presyon ay ilan sa mga treatment na nagpapababa ng magnesium levels sa mga matatanda. Ang kakulangan sa magnesium na unti-unting nagpapahina ng lakas, tibay, at flexibility ay karaniwang resulta ng dieta na kulang sa magnesium-rich foods. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang napapansin ang unti-unting paghina ng kanilang stamina na nagreresulta sa mas maiksing lakad, mabagal na pag-akyat ng hagdan, at madaling pagkapagod kahit sa simpleng gawain. Hindi lamang edad ang dahilan. Ang hindi tamang nutrisyon ay may malaking ambag din sa pagbaba ng performance. Mabilis ang epekto ng pag-replenish ng magnesium sa kalusugan ng binti. Napapagaan ang mga kirot, pinapataas ang enerhiya, at naibabalik ang komportabling paggalaw. Pinakamainam na kunin ang magnesium sa mga pagkaing gaya ng legumes, nuts, seeds, at leafy greens. Ang magnesium ay isang essential mineral para sa malakas na kalamnan at buto. Kabilang sa mga pagkaing mayaman sa magnesium ang avocados, almonds, pumpkin seeds, spinach, black beans, at almonds. Ang magnesium supplements, lalo na ang mas madaling maabsorb na magnesium citrate o magnesium glycinate, ay maaaring makatulong sa mga taong hindi sapat ang magnesium mula sa pagkain. Kapag naibalik ang tamang level ng magnesium, nagkakaroon ng kapansin-pansing pagbabago. Ang dating mahina at mabigat na mga binti ng mga matatanda ay nagiging mas masigla sa paggalaw. Ang mga nakakaranas ng kirot at paninigas ng kalamnan ay nakakaramdam ng ginhawa na nagpapabuti sa kanilang tulog at mobility. Pinapakalma din ng magnesium ang neuromuscular connections.
na kumokontrol sa steady movement, kaya nagiging mas balanse at koordinado ang paggalaw. Ikalima, potassium, solusyon sa kirot, pampalakas ng tibay, at suporta sa buto. Ikalima, potassium. Isipin mong bumangon ka sa umaga at bigla kang tamaan ng kirot sa binti. Pamilyar ba ito? Ang mababang potassium level ay maaaring magdulot ng iba't ibang sintomas at ang pinakakaraniwan ay muscle cramps. Dahil ang potassium ang nagpapanatili ng balanse ng fluids sa loob at labas ng cells, ito ay isang mahalagang regulator ng muscle activity. Kapag kulang ang potassium, maaaring magkaroon ng mga masakit na contraction ng kalamnan, gaya ng leg cramps. Bukod sa nakakainis, ang matinding kirot ay maaaring makahadlang sa mga matatanda na may mahinang circulation o muscle mass. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Naranasan mo na bang manginig ang iyong mga binti pagkatapos ng matagal na pagtayo? O kaya'y bigla kang manigas at mahirapan sa paglakad? Ang potassium ang nagpapadala ng impulses mula sa nerves papunta sa muscles para sa maayos na paggalaw. Kapag mababa ang level nito, nahihirapan ang utak na magpadala ng signal sa mga kalamnan ng binti na nagdudulot ng panghihina, panginginig o hirap sa pag-angat ng paa na nagpapataas ng tsansa ng pagkahulog. At totoo nga, ang pag-iwas sa pagkahulog ay napakahalaga para sa mga matatanda. Bukod dito, ang potassium ay mahalaga rin para sa malakas na mga buto, tulad ng sa mga kalamnan. Tumutulong ito na i-neutralize ang mga acidic substances sa katawan na unti-unting nagpapahina ng bone density. Ayon sa mga pag-aaral, ang dieta na mayaman sa potassium ay nakakapagpabagal ng bone loss, na nagpapababa ng tsansa ng osteoporosis at nagpapanatili ng lakas ng mga binti. Hindi lamang sa kalamnan gumagana ang potassium. Mahalaga rin ito sa kalusugan ng mga kasukasuan sa binti. Ang tanong ngayon, paano masisiguro ang sapat na potassium intake para sa iyong mga binti? Binigyan tayo ng kalikasan ng masasarap na pagkaing mayaman sa potassium. Maaaring unang pumasok sa isip mo ang saging, ngunit marami pang iba. Makukuha mo ang potassium mula sa mga avocado, spinach, beans, orange, at kamote. Mas marami pang potassium ang makukuha sa isang baked potato, kasama o walang balat, kaysa sa isang saging. Para sa steady na suporta sa iyong mga kalamnan at buto, mahalagang isama ang iba't ibang pagkaing ito sa iyong pang-araw-araw na dieta. Para sa mga nahihirapang makakuha ng sapat na potassium mula sa pagkain, maaring isaalang-alang ang supplements. Magkano ba ang tamang potassium requirement para sa mga adulto? Ang recommended daily allowance ay 3,400 mg para sa lalaki at 2,600 mg para sa babae. Karaniwang nakukuha ito sa balanced diet na mayaman sa beans, prutas at gulay. Ang mga may kidney disease, alta presyon o anumang kondisyon na nakakaapekto sa potassium levels ay dapat kumonsulta sa doktor para malaman ang tamang dosage para sa kanila. So, ika-6. Vitamin K. Paglalagay ng calcium at lunas sa kasukasuan. Pang-6, ang vitamin K. Kapag pinag-uusapan ang kahalagahan ng mga bitamina para sa malalakas na buto, karaniwang naaalala ang calcium at vitamin D. Gayunpaman, hindi magiging epektibo ang mga nutrisyong ito kung wala ang vitamin K. Salamat sa vitamin K. Ang calcium ay naidadeposito sa mga buto kung saan ito nararapat. Sa halip na maipon sa mga arterya o malambot na tissue kung saan maaari itong magdulot ng paninigas, mahinang sirkulasyon at sakit sa puso. Ginagabayan ng vitamin K ang calcium sa tamang mga lugar, tulad ng isang traffic controller upang mapanatiling malusog at maliksi ang mga binti. Lalong mahalaga ito para sa mga matatanda. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong kumakain ng mas maraming vitamin K ay may mas mahusay na kalusugan ng buto, mas mababang panganib ng bali, at mas malakas na mga buto. Ito ay dahil pinapalakas
At pinapadense ng vitamin K ang mga buto sa pamamagitan ng pag-activate ng osteocalcin, isang protina na nagdudugtong ng calcium sa bone matrix. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang tungkulin ng vitamin K. Mahalaga rin ang bitaminang ito para sa malusog na mga kasukasuan at malakas na mga kalamnan. Madalas napapabayaan ang kahalagahan ng malalakas na buto, malambot na kasukasuan, at mahusay na mga kalamnan sa pagpapanatili ng malulusog na binti. Ipinalabas ng mga pag-aaral na ang vitamin K ay nakakatulong sa pag-alis ng paninigas ng tuhod, isang karaniwang reklamo sa mga matatanda, at pagbawas ng pamamaga sa mga kasukasuan. Sa ganitong paraan, maaari nitong pabagalin ang paglala ng osteoarthritis. Kung nakakaranas ka ng pananakit o paninigas ng tuhod kapag tumatayo ng matagal mula sa upuan, maaaring ang vitamin K ang supplement na kailangan mo para maibsan ang hirap at mapanatili ang iyong paggalaw. Ang kakulangan sa lakas ng mga kalamnan sa binti ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng pagkahulog, mahinang balanse at hirap sa paglalakad. Maaring makatulong ang vitamin K sa pagpapanatili ng lakas at koordinasyon ng mga kalamnan. Ayon sa mga bagong pag-aaral, lalo itong mahalaga para sa mga matatanda. Nagagawa ito ng vitamin K sa pamamagitan ng pagkontrol sa intracellular calcium levels na nagsisiguro ng tamang pag-contract ng mga kalamnan at pumipigil sa mga clumsy na galaw na maaaring magdulot ng kawalan ng stability. Ang vitamin K1, ang pinakakaraniwang anyo sa mga halaman, ay sagana sa spinach, kale, Swiss chard, collard greens at Brussels sprouts. Ang vitamin K2 naman ay matatagpuan sa mas potent na anyo sa mga fermented food tulad ng natto, fermented soybeans, aged cheeses, at ilang animal products tulad ng atay at egg yolks. Dahil sa mas mahabang half-life at mas mahusay na kakayahang idirekta ang calcium sa mga buto mula sa mga arterya, napakahalaga ng K2. Ang pinakamahusay na paraan upang natural na mapataas ang iyong vitamin K levels ay ang kumain ng mas maraming fermented foods at leafy greens. Sapat na ang isang serving ng kale bawat araw sa smoothie o isang serving ng sautéed spinach bilang side dish upang makapagbigay ng malaking benepisyo sa iyong kalusugan. Para naman sa mga may problema sa pagtunaw o umiinom ng long-term antibiotics na nahihirapang sumipsip ng vitamin K mula sa pagkain, maaaring kailanganin ang supplementation. Subalit, mag-ingat. Dahil kasangkot ang vitamin K sa blood clotting, maaari itong makagambala sa mga blood thinning na gamot tulad ng warfarin. Kaya mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng karagdagang bitaminang ito. Ika-7. Vitamin B6, komunikasyon ng nerves at tibay ng kalamnan. Karamihan ay hindi nakakaalam kung gaano kahalaga ang vitamin B6, na kilala sa siyentipikong pangalan na pyridoxine, sa pagpapanatili ng malalakas na binti at malulusog na kalamnan. Bagamat maraming nutrisyon ang tumutulong sa paggalaw, partikular na mahalaga ang vitamin B6 sa tamang paggana ng nerves, paggaling ng mga kalamnan, at mabisang paggamit ng protina para sa pagbuo at pagpapanatili ng muscle mass. Kahit ang pinakamalakas na kalamnan ay maaaring ma-atrophy kung wala ito, na nagpaparamdam kahit sa pinakasimpleng galaw tulad ng pagtayo mula sa upuan o pag-akyat sa hagdan na parang napakahirap. Isa sa mga hindi gaanong kilala ngunit kritikal na tungkulin ng vitamin B6 ay ang papel nito sa nerve communication at koordinasyon. Ang kakulangan sa B6 ay maaaring magdulot ng pagbagal o maling pagdirekta ng mga nerve impulses na nagdudulot ng pangingilig, pamamanhid, at kahit hindi matatag na paglakad. Maraming matatanda ang nagkakamaling isipin na ang mga sintomas na ito ay dulot lamang ng pagtanda, ngunit ang totoo, ito ay dahil sa kakulangan ng nutrisyong kailangan para sa tamang neuromuscular function. Isa pang mahalagang tungkulin ng vitamin B6
ay ang pagpigil sa pamamaga na nagdudulot ng pagkapagod ng kalamnan. Nakakatulong ang vitamin B6 sa pag-regulate ng inflammatory responses ng katawan na nagbabawas sa pananakit ng kalamnan at nagpapanatili ng flexibility at tibay. Kung nakakaranas ka ng patuloy na paninigas o mabagal na paggaling pagkatapos mag-ehersisyo, maaaring maging game changer ang pagtaas ng iyong vitamin B6 intake. Bukod sa epekto nito sa skeletal muscle, mahalaga rin ang vitamin B6 sa paggawa ng red blood cells. Ang mga selulang ito ang nagdadala ng oxygen sa buong katawan na nagbibigay ng lakas at tibay sa mga kalamnan para sa matagalang aktibidad. Kung mababa ang iyong hemoglobin levels dahil sa kakulangan sa B6, maaaring hindi makakuha ng sapat na oxygen ang iyong mga kalamnan na nagdudulot ng maagang pagkapagod, mabigat na pakiramdam at kawalan ng stamina. Kung labis kang napapagod kahit sa maigsi at magaan na aktibidad, maaaring ito ay senyales ng iyong katawan na kailangan mo ng mas maraming vitamin B6. Paano makukuha ang mahalagang bitaminang ito? Masuwerteng maraming masarap at madaling mahanap na pagkain ang mayaman sa B6. Magagandang pinagmumulan nito ang manok, isda, lalo na ang salmon at tuna, saging, patatas, chickpeas at fortified grains. Maaari mong suportahan ang iyong nerve function at lakas ng kalamnan sa pamamagitan ng natural na pagpapasok ng mga pagkaing ito sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Para sa mga may problema sa pagtunaw, mahinang pagsipsip ng nutrisyon o dietary restrictions, maaring kailanganin ang B6 supplementation. Karaniwang nangangailangan ang mga matatanda ng 1.5 mg ng vitamin B6 araw-araw para sa babae at 1.7 mg para sa lalaki, bagamat nag-iiba ito ayon sa edad at kasarian. Bagamat ligtas ang pagkuha ng sapat na B6 mula sa pagkain, ang pangmatagalang pag-inom ng high-dose supplements ay maaaring magdulot ng nerve damage. Kaya mahalagang maging maingat. Ang pinakamabisang paraan ay ang pagkain ng balanse at mayaman sa B6 upang matiyak ang steady supply ng walang hindi kinakailangang panganib. Mga tip, buod at paano manatiling malakas habang tumatanda. Kung nakatulong sa iyo ang videong ito, paki-click ang thumbs up. Salamat sa inyong suporta. Kung may mga katanungan, komento o mungkahi para sa mga susunod na paksa, mangyaring ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Salamat sa inyong pakikinig. Kung gusto ninyong makatanggap ng aming pinakabagong health tips at insights sa inyong inbox, huwag kalimutang mag-subscribe at i-enable ang notifications. Hanggang sa susunod na video, manatiling malusog at laging informed. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at pag-asa. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magagandang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.